Sa gitna ng Maynila, dahan-dahang sumisilip ang sikat ng araw sa bintana ng isang tahimik na bahay sa isang simpleng komunidad. Sa loob, si Dionisia Pacquiao, nakilala ng marami bilang mommy, ay naghahanda para sa isang espesyal na lakad. Kahit na ang kanyang anak ay isang global icon, boxing legend, senator, at philanthropist, hindi hinayaan ni Dionisia na baguhin siya ng katanyagan. Nanatili siyang mapagkumbaba at madasaling babae na dati ay nagtitinda lang ng kakanin sa kalye para mapakain ang kanyang mga anak. Ang relasyon nila ni Manny ay nabuo sa gitna ng hirap, gutom at sakripisyo. Noong si Manny ay wala pang anuman kundi pangarap at mga sirang guwantes, si Dionisia ang nagdarasal sa kanyang mga sugatang kamay. Noong natutulog siya sa karton bilang teenager, gising ang kanyang ina sa gabi para hilingin sa Diyos na protektahan ang kanyang anak. Ngayon, pagkalipas ng maraming taon, gusto niya itong isorpresa ng isang bagay na bihirang payagan ni Manny ang sarili, ang luxury. Noong umagang iyon, nagpahatid siya sa kanyang driver sa isa sa pinaka-exclusive na designer store sa Makati. Simple lang ang plano niya, humanap ng relo na itatangi ni Manny, hindi dahil sa presyo nito, kundi dahil sa simbolong dala nito, isang ina na nagpaparangal sa kanyang anak. Pumasok si Dionisia sa tindahan na may pagkamangha. Kumikinang ang mga dingding na may gold trim, nagniningning ang mga glass case, at ang mga salespeop na bihis ay parang sila ang may-ari ng hangin sa paligid. Hawak ang kanyang simpleng handbag, suot ang plain na blouse at lumang tsinelas, lumapit siya sa pinakamalapit na display. Walang bumati sa kanya. Tumikim siya, ngumiti ng dahan-dahan, at nagtanong sa malambot na puntong probinsyana, "Excuse me, magkano po ito?" Bahagya lang siyang tinapunan ng tingin ng sales associate, nakipagpalitan ng ngisi sa kasamahan at tumalikod. Isa pang assistant ang lumapit, pero hindi para tumulong. Matigas ang tono nito at pilit ang ngiti. "Ma'am," sabi nito ng pagalit. "Masyadong mahal ang item na iyan. Karaniwang pinapakita lang namin yan ngisi appointment sa mga piling kliyente." Napatingin si Dionisia, nalilito. "Kaya kong magbayad." Pinutol siya ng babae. "Ang store na ito ay baka hindi para sa mga taong katulad nyo." Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal. Sa isang sandali nanahimik si Dionisia. Pagkatapos, taglay ang parehong dignidad na dala niya sa loob ng ilang dekadang pakikipagsapalaran, tumalikod siya at lumabas. Ang hindi niya alam, may nakamasid pala sa buong pangyayari at nirecord ang lahat. Bago pa man nakilala ng mundo ang pangalang Manny Pacquiao, siya ay si Emmanuel lang, isang payat na batang tumatakbong nakapaa sa mga kalye ng General Santos City, nagtitinda ng donuts at pandesal bago pa sumikat ang araw. Hindi naging mabait ang buhay, pero iyon lang ang alam niya. Mga araw ng gutom, mga gabing walang higaan, at mga pangarap na mas malaki pa sa langit na tinutulugan niya. Sa gitna ng kanyang mundo ay si Dionisia Pacquiao, ang kanyang ina, ang kanyang sandigan, ang kanyang tahimik na tagapagtanggol. Wala siyang gaanong pera, pero ang kakulangan sa material ay pinunuan niya ng katatagan. Naglalaba siya para sa mga kapitbahay, nagtitinda ng kahit ano, at kapag kulang ang pagkain, nagpapanggap siyang hindi gutom para makakain ang kanyang mga anak. Sinasabi niyang, "Busog na ako," kahit hindi pa. Higit sa lahat, tinuruan niya si Manny kung paano lumaban, hindi lang gamit ang kamao, kundi gamit ang espiritu. Binubulungan niya ito ng dasal gabi-gabi, idinidikit ang lumang rosaryo sa mga kalyadong palad nito bago ang laban. Noong pinagtatawanan ng iba ang kanyang pangarap, naniwala ang ina. Noong itinutumba sila ng buhay, mas tumatayo siyang matatag. Hindi niya pinilit si Manny na habulin ang pera, sa halip, itinulak niya itong maging mabuting tao. Kahit dumating na ang kasikatan, mga belt, endorsements, at private jets, nanatiling nakatapak sa lupa si Dionisia. Tumanggi siyang baguhin ng spotlight. Nagsisimba pa rin siya gamit ang parehong damit, sumasayaw ng may kagalakan sa nang walang pakialam sa mga kritiko, at pinipilit na magluto ng sariling pagkain kaysa magpasilbi. Hanggang ngayon, tumatanggi siya sa special treatment. Hindi niya ginagamit ang kanyang apelyido para sumingit sa pila o kumuha ng atensyon. Hindi siya humihingi ng mamahaling regalo. Noong inalok siya ni Manny na ibili ng mansyon sa abroad, tumawa lang siya at nagsabing, "Sino nang maglilinis niyan? Ayoko ngang umalis sa bahay ko." Para sa mundo, si Manny ay isang global icon, isang rags to riches hero, isang senator, isang taong may kakaibang disiplina.
Pero para sa ina, siya pa rin ang batang nakapaa na pinapagalitan niya dati dahil sa pag-akyat sa puno at pagtakas sa gawaing bahay. At para kay Manny, si Dionisia ay higit pa sa ina. Siya ang dahilan kung bakit hindi siya nawala sa sarili sa gitna ng tagumpay. Ang dahilan kung bakit siya lumuluhod para magdasal bago ang bawat laban, ang dahilan kung bakit nananatiling malambot ang kanyang puso sa mundong madalas ay malupit. Maaaring umakyat si Manny mula sa kanal ng kahirapan hanggang sa tugatog ng katanyagan, pero hindi niya kailanman nakalimutan ang mga kamay na nag-angat sa kanya mula sa putik. Champion ang tingin ng mundo sa kanya, pero anak pa rin ang tingin niya sa sarili. At kaya, noong nalaman niya ang nangyari sa store, ang sagot niya ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa respeto. Ang hangin sa loob ng luxury boutique ay presko, amoy imported na pabango. Tahimik na nakatayo si Dionisia Pacquiao sa tabi ng glass case, magkakrus ang mga kamay, nakatitig sa isang magandang relo na naisip niyang magugustuhan ni Manny para sa kanyang anniversary. Hindi siya agad humingi ng tulong, hindi siya ganoon. Naniniwala siyang ang respeto ay pinaghihirapan, hindi hinihingi. Pero matapos ang halos 15 minuto na dinededma, habang ang mga mas batang customer na mukhang mayaman ay binabati ng ngiti at champagne, lumapit siya sa counter. "Excuse me," sabi niya ng magalang sa English na may puntong Tagalog. "Gusto ko lang itanong ang tungkol dito." Bahagya lang tumingin ang saleswoman. "Ma'am, napakamahal niyan." Tumango si Dionisia, hindi natitinag. "Alam ko. Para sa anak ko yan." Tipid at pilit ang ngiti ng babae. "Baka mas maging komportable kayo sa boutique sa kabilang kalye." Malinaw ang ibig sabihin nito. Ang kanyang damit, ang kanyang kilos, ang kanyang malambot na boses, hindi sila nabibilang sa silid na iyon, sa paningin nila. Ang hindi alam ng staff at ni Dionisia, hindi sila nag-iisa. Isang batang babae, maayos manamit at matalas ang mata, ang nakatayo sa kabilang bahagi ng silid. Nakilala niya agad si Dionisia. Naalala niya ang mga viral video nito na masayang sumasayaw matapos ang mga panalo ng anak. Alam niya ang mukhang iyon kaya pinindot niya ang record. Hindi madrama ang video. Walang sigawan, walang pisikal na komprontasyon, pero malalim ang tama nito sa pagkatao. Ipinakita nito ang isang babaeng may dignidad na tinatrato ng may malamig na pangmamaliit dahil lang sa hindi siya mukhang nabibilang doon. Nakuna ng kamera ang sandaling ngumiti si Dionisia at lumabas ng walang sinasabing anuman habang ang saleswoman ay nakatalikod na agad. Sa loob lang ng ilang oras, kumalat na ang video online. Simple lang ang caption, "Kilala niyo ba kung sino siya?" Bumabaha ang mga comment. "Nanay ni Manny Pacquiao yan. Ang lakas ng loob nila. Napakabait na lola niyan. Ganito ang itsura ng classism." Isipin mo, nire-disrespeto ang isang babae dahil lang sa damit niya. Hindi mo kailangan ng pera para magkaroon ng dignidad. Sa loob ng 24 na oras, nasa lahat na ang clip, TikTok, Facebook, YouTube Shorts, pati Twitter. Maging ang mga influencer at activist ay nagsalita. Pero si Manny hindi pa ito nakikita. Hindi niya ito nalaman sa kanyang EC team o assistant. Nalaman niya ito sa pinsan niyang si Jan na nagpadala ng voice message, "Kuya Manny, kailangan mong makita to, si tita ay nasa video." Pinag-uusapan ng mga tao. Nasa training camp si Manny noong i-click niya ang link. Tahimik siyang nakaupo habang pinapanood ang video. Pinanood niya ang kanyang ina, ang kanyang mahal na nanay, na binaliwala na parang invisible. Nakita niya ang paraan ng pagngiti nito, ang ngiting laging ibinibigay nito na parang nagsasabing, "Okay lang, anak." Mas malala pa ang nadaanan ko. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagtaas ng boses. Titig lang siya, pabalik-balik na pinapatugtog ang video. Walang sinuman sa silid ang naglakas loob na istorbohin siya. Sa wakas, matapos ang mahabang katahimikan, tumingin siya ng diretsyo. "I-cancel niyo ang morning sparring ko," sabi niya ng mahinahon. "May pupuntahan tayo." Nagulat ang kanyang team. "Sir," tumayo siya. "Sabi ko, I-cancel niyo." Pagkatapos, kinuha niya ang telepono. Walang press conference, walang lawyers, walang tweets, isang tahimik lang na tawag sa kanyang driver. Noong hapong iyon, habang ang mga news outlet ay nag-iisip kung ano ang magiging sagot niya, kung magdedemanda ba siya o magpo-post, ginawa ni Manny Pacquiao ang bagay na hindi inaasahan ng sinuman.
Sumakay siya sa isang simpleng itim na SUV, suot ang plain na puting polo at slacks, at nang walang sabi sa publiko, pumasok siya sa tindahan. Tumunog ng bahagya ang kampana sa pinto nang pumasok si Manny Pacquiao sa store. Parehong lamig ng aircon, parehong luxury, pero nagbago ang atmosfera. Huminto ang staff sa kanilang usapan. Naghari ang katahimikan. Ilang segundo lang at nakilala na siya ng store manager. Miss Pacquiao, hingal nito, sabay takbo palapit na may pilit na init. Welcome po, sir. Isang karangalan ito. Paano po namin kayo matutulungan ngayon? Walang mababasang emosyon sa mukha ni Manny, kalmado, formal. Hindi ang palaban na boksingero na kilala ng mundo, kundi isang mas tahimik at maseryosong bersyon. Tumingin siya sa paligid ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay huminto sa display kung saan tumayo ang kanyang ina noong nakaraang araw. May hinahanap ako, simple niyang sabi. Siyempre po, sagot ng manager. May mga personal shopper kami. May item po ba kayong nakita online? Umiling ng bahagya si Manny. Hindi, may hinahanap akong taong pumunta rito kahapon. Isang babaeng simple ang pananamit, ganito ang taas. Itinapat niya ang kanyang kamay sa ibaba ng kanyang balikat. Malakas ang punto, may uban na ang buhok. Nagsimulang mawala ang ngiti ng manager. Pumunta ba ang nanay ko rito kahapon? Mahinahon pero matatag niyang tanong. Nagkatinginan ang mga staff. May umubo sa likod. Ang enerhiya sa silid ay nagbago mula sa pagka-starstruck tungo sa kaba at kawalang katiyakan. Sir, hindi po ako sigurado, maingat na sabi ng manager. Marami po kaming customer. Sigurado akong may mga kamera kayo, sagot ni Manny. Maaari ko bang makita ang footage? Katahimikan. Nanigas ang buong silid. I-check ko po sa corporate, utal ng manager. Nakita ko na ang footage, sabi ni Manny habang bahagyang itinataas ang kanyang cellphone. O kahit ang bersyon nito na nakita na ng buong mundo. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga empleyado, ang mismong babaeng nambaliwala kay Dionisia, ay namutla. Napahawak siya sa counter. Sir, hindi ko po alam di. Itinaas ni Manny ang kanyang kamay para patigilin siya, hindi sa galit kundi sa katatagan. Hindi ako narito para sa sorry, sabi niya. Napakurap sila. Hindi ako narito para manghiya. Hindi ako narito para sa balita o ganti. Narito ako para magtanong ng isang bagay. Ang katahimikan ngayon ay mabigat at puno ng paggalang. Tumingin siya ng diretso sa manager, pagkatapos ay sa staff. Paano niyo tinatrato ang mga taong hindi niyo kilala? Walang sumagot. Dahil doon nasusukat kung sino talaga kayo, pagpapatuloy niya. Hindi sa kung paano niyo tinatrato ang mga sikat o mayayaman. Madali lang yun. Ang totoong test ay kung paano niyo tinatrato ang isang babaeng pumasok na walang designer bag, isang inang simple ang damit. Isang estranghero. Pinabayaan niyang manatili ang mga salita sa hangin. Lumaki ako walang anuman, dagdag niya. Natutulog sa kalye, nagtitinda ng pandesal para mabuhay. Kung may nagtrato sa nanay ko ng ganoon noon, baka wala kami rito ngayon. Napayuko ang mga staff. May isang tahimik na nagpunas ng luha. Gayunpaman, hindi nagmalaki si Manny. Hindi niya inilabas ang phone para mag-record. Hindi siya naghahanap ng viral justice. Ang boses niya ay nanatiling malambot pero matatag. Ang boses na nagbigay ng mga post-fight interview. Ang boses na nagpakalma sa buong stadium. Ayoko ng libreng gamit, sabi niya. Ayokong may matanggal sa trabaho. Gusto ko lang mag-isip kayo. Ang pagbabago ay hindi nangyayari kapag humihingi ka ng tawad dahil nahuli ka. Nangyayari ito kapag nagpasya kang magpakabuti kahit walang nakatingin. Tumingin siya sa dingding ng bautike kung saan nakasulat ang mga slogan tungkol sa elegance at excellence. Ang excellence na walang kabutihan, sabi niya, ay walang saysay. Mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, umiti ng bahagya si Manny. Pumunta rito ang nanay ko para bumili ng regalo. Ako na lang ang bibili pero hindi para sa akin. Nalitong tumango ang manager. Para sa kanya po. Hindi, sabi ni Manny. Para sa mga staff nyo. Napakurap ang team. Pumili kayo ng tig-iisang item, sabi niya. Kahit ano na magpapaalala sa inyo tuwing makikita nyo ito kung paano nyo gustong iparamdam sa mga tao ang pagpapahalaga.
Noong una ay hindi nila naintindihan, pero tumango sila ng dahan-dahan, puno ng pasasalamat. Habang tumatalikod si Manny para umalis, isang staff ang tumawag, nanginginig ang boses, "Dennis Pacquiao, sorry po." Lumingon siya ng isang beses, kalmado ang mukha. "Huwag kayong humingi ng sorry sa akin," sabi niya. "Maging mas mabuti kayo sa susunod na taong papasok sa pintong ito." Pagkatapos ay lumabas siya sa sikat ng araw, iniwan ang isang silid na hindi na lang basta luksuri ang dala, kundi ang alinggaw ng isang tahimik at matuwid na aral. Kinabukasan, sumakay si Manny Pacquiao sa isang private plane, hindi para sa laban o politika, kundi para sa isang pagtitipon na mag-iiwan ng markang higit pa sa anumang suntok. Pupunta siya sa global headquarters ng luxury brand na nagpahiya sa kanyang ina. Nakipag-usap ang kanyang team para sa isang pribadong meeting sa SA. Isang bagay lang ang nilinaw ni Manny, walang media, walang press, usapan lang. Binati siya ng sihi ng may charm, pero hindi interesado si Manny doon. Naroon siya para sa pagbabago. Habang nakaupo sila sa boardroom, nagsimula si Manny, hindi sa galit, kundi sa isang kwento. Ikinwento niya si Dionisia, ang kanyang ina, kung paano siya nito pinalaki sa hirap, nagpapalipas ng gutom para makakain siya, nagdarasal ng nakapaa sa simbahan na walang bubong, naglalakad ng malayo para magtinda ng tinapay at saging. Sinabi niya sa siyi na hindi kailanman humingi ang kanyang ina ng anuman. Nanatili siyang mapagkumbaba, sabi ni Manny. Kahit alam na ng mundo ang pangalan ko, namuhay siya na parang walang nagbago. Pagkatapos ay inilarawan niya ang nangyari sa store. Kung paano ito binaliwala, hinusgahan at ipinahiya dahil lang sa hindi ito mukhang mayaman. Hindi nakita ng staff ang isang ina, isang customer, o kahit isang tao man lang. Mukhang na yon ang siyi. Hindi ako narito para hiyain ang kumpanya niyo, pagpapatuloy ni Manny. Narito ako para hamunin kayo. Humilik siya pasulong. Ipinapanukala ko ang Dignity First Program, isang kumpanya-wide initiative na magsasanay sa inyong mga staff hindi lang sa sales, kundi sa respeto. Sa dangalang tao. Napakurap ang siyi. Gusto mong pondohan ito? Popondohan ko ang development nito, tumango si Manny. Pero sa isang kondisyon. Humilig ang sisi. Hindi lang ito para sa store na ito, sabi ni Manny. Dapat itong maging policy sa lahat ng inyong branches. Mula Paris hanggang Manila, bawat customer, mayaman, mahirap, sikat, o hindi kilala, ay dapat tratuhin ng may parehong dignidad. Nanahimik ang sisi. Walang tanong nito. Hindi ka hihingi ng press coverage. Umiling si Manny. Hindi ito tungkol sa itsura. Kung malaman ng tao, ayos lang. Pero ayokong maging headline lang ito. Gusto ko itong maging totoo. May sandaling katahimikan. Pagkatapos ay iniabot ng sihi ang kanyang kamay. May deal tayo. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula ang pagbabago. Ang mga staff sa lahat ng branch ay sumailalim sa mandatory empathy and respect training. Binago ang mga internal policy. Hindi na lang tungkol sa pagbebenta ang tinitingnan ng mga secret shopper, kundi kung paano nila tinatrato ang mga customer mula sa iba't ibang background. Pero may isa pang dapat gawin si Manny. Ibinalik niya ang kanyang ina. Sa pagkakataong ito, hindi ito sikreto. Tumawag siya ng maaga, hindi para sa media, kundi para masigurong natutunan ang tamang aral. Nang bumaba si Dionisia Pacquiao sa sasakyan at pumasok sa tindahan, halos pareho pa rin ang itsura niya. Simpleng damit, malambot na tsinelas, handbag na ilang taon na sa kanya, pero ang pagtanggap sa kanya ay malayong malayo. Tumayo ang lahat ng staff. Ang manager, hindi na ang dati, ay personal na bumati sa kanya ng may mainit na ngiti. "Dennis Pacquiao," sabi nito ng mahinahon. "Welcome po. Isang karangalan ang makasama kayo." Umiti nang naiilang si Dionisia, hindi pa rin sanay sa atensyon. "Titingin-tingin lang po ako," sabi niya. "Gawin niyo po ang gusto niyo," sagot ng manager. "Nandito kami para tumulong." Nanatili si Manny sa likod, hinayaan ang kanyang ina na tumingin ng payapa. Naroon siya para saksihan ang isang bagay na mas malaki, ang respetong ibinibigay ng kusa, hindi dahil sa status, kundi dahil sa pagkatao. Sa isang pagkakataon, lumingon ang ina sa kanya at bumulong, "Anak, sobra naman ito." Ngumiti siya. "Hindi ma, tama lang ito."
Lumabas siya na may dalang maliit na package, isang silk scarf at leather gloves na hinangaan niya buwan na ang nakalipas pero hindi niya sinubukang isuot. Pagdating sa sasakyan, lumingon siya sa store. Iba ang pakiramdam, sabi niya. Iba na talaga, ma, sagot ni Manny. Dahil ngayon, marami pang mga inang katulad mo ang hindi na muling pakikiliitin. Sa mga sumunod na linggo, napansin ng mundo ang nangyari. Walang press conference, walang post si Manny, pero ang internet ay may sariling paraan para magkwento. Ang customer na kumuha ng unang video ay nag-update. Nakita ko lang si Pacquiao na bumalik sa parehong store nang may dignidad at kasama ang kanyang anak. Ibang-iba na ang store na iyon. Ramdam ang respeto. Kumalat ang tweet. Nagsimulang mag-trend ang mga hashtag na #DignityFirst, #EveryMotherMatters, at #PacquiaoPower. Ang mga sikat na personalidad ay nagbigay din ng opinyon. Si LeBron James ay nag-repost ng video na may mensaheng, ang tunay na kapangyarihan ay hindi sumisigaw, ito ay nagtuturo. Sinabi ni Angelina Jolie sa isang interview, ang ginawa ni Manny Pacquiao ay dapat pag-aralan sa leadership courses. Hindi siya humingi ng ganti, humingi siya ng pagbabago. Sa Pilipinas, ang mga lokal na tindahan ay nakiisa na rin. May mga training program na ring inilunsad sa Makati at Bihis tungkol sa empathy at inclusivity. Maging ang mga opisina ng gobyerno ay nagsimulang pag-usapan ang pag-adapt sa modelong ito para sa mga public service counter. At sa gitna ng lahat ng ito, nanatili si Dionisia Pacquiao sa labas ng spotlight. Tumanggi siya sa mga interview. Hindi siya sumasagot sa media. Pero tuwing lalabas siya, mamamalengke, magsisimba, ang mga tao ay ngumingiti sa kanya ng may paghanga. May mga inang lalapit sa kanya, hahawak sa kamay ng kanilang mga anak, at magsasabing, salamat po. Ngumingiti siya ng mahinhin, hahawak sa balikat nila, at bubulong, si Manny lang po lahat yun. Gusto ko lang naman bumili ng regalo. Pero laging sinasabi ni Manny na baliktad ang sitwasyon. Siya ang dahilan kung bakit alam ko ang kahulugan ng respeto, sabi ni Manny sa kanyang pinsan. Paano ko hahayaan ang mundo na tratuhin siya na parang mas mababa siya sa kahit sino? Hindi ito tungkol sa scarf o sa store. Tungkol ito sa pagpapaalala sa mundo na ang kabutihan, dignidad, at respeto ay hindi dapat binabayaran ng yaman, sila ay karapatang pantao. Isang makapangyarihang editorial sa Manila Times ang nagbuod nito ng pinakamahusay, walang binitiwang suntok si Manny Pacquiao. Walang binigay na speech. Pero sa tahimik na paninindigang ito para sa kanyang ina, baka naibigay niya ang pinakamalakas na dagok sa isang lipunang minsan ay nakakalimot na ang kadakilaan ay nasusukat hindi sa ginto, kundi sa kung paano natin tinatrato ang mga taong akala natin ay walang nakamasid. Lumipas ang ingay ng social media, pero ang epekto ay nanatili. Ilang buwan matapos ang insidente, naupo si Manny para sa isang bihirang interview. Manny, nakita ng mundo kung paano ka sumagot noong niredisrespeto ang nanay mo. Hindi ka nagtaas ng boses. Bakit? Sumandal si Manny, kalmado ang mga mata. Dahil hindi ako pinalaki para manghiya ng tao, sabi niya. Pinalaki ako para ipakita sa kanila ang mas tamang paraan. Nagsalita siya tungkol sa kanyang ina nang may malalim na paggalang. Nakikita ng mga tao ang boxer, ang senator, ang celebrity. Pero ang hindi nila nakikita ay ang babaeng gising sa gabi para ipagdasal ako noong nasa kalye pa ako. Ang babaeng naghati sa huling kutsara ng kanin para makakain ako. Tumigil siya, lumambot ang boses. Tinuruan ako ng nanay ko na ang yaman ay pansamantala lang, pero ang karakter ay habang buhay. Tinanong siya kung ano ang inaasahan niyang magiging bunga nito. Hindi ito tungkol sa ganti. Tungkol ito sa dignidad. Ayokong humingi sila ng tawad dahil lang sa kilala nila kung sino siya. Gusto ko silang makaintindi na bawat customer na papasok sa tindahan nila ay karapat-dapat sa parehong respeto, kahit naka-designer clothes o nakatsinelas lang galing Divisoria. Ang kanyang mga salita ay naging inspirasyon sa mga paaralan at corporate workshops. Isang high school sa Quezon City ang nagpinta sa kanilang dingding, paano mo tinatrato ang taong pumasok na walang kailangang patunayan. Ang huling eksena ng interview ay simple. Nakatayo si Manny sa tabi ng kanyang ina sa General Santos City. Walang suite, walang flash, mag-ina lang na naglalakad ng magkasama at nakangiti. Isang bata ang tumakbo palapit na may hawak na laro ang boxing gloves at sumigaw, "Champ! Champ!" Lumuhod si Manny, nag-high five at ngumiti.
Laging irespeto si nanay, okay, sabi niya sa bata. Habang lumalayo ang kuha ng kamera, narinig ang huling salita ni Manny. Nabubuhay tayo sa mundong nagsasabi sa ating habulin ang titulo, katanyagan at pera. Pero ang mga tunay na champion ay hindi lang lumalaban sa ring. Lumalaban sila para sa kung ano ang tama, ng tahimik, ng may kapangyarihan at ng may pagmamahal. Hindi lang ito kwento tungkol sa isang sikat na boksinggero o isang luxury store. Ito ay kwento kung paanong ang kabutihan, dignidad at respeto ay hindi dapat maging exclusive. Bawat araw, binibigyan tayo ng pagkakataon na makita ang tao sa likod ng anyo nito. Ang hamon ay nasa inyo, paano niyo tinatrato ang matandang babaeng humihingi ng tulong? Ang taong nagwawalis ng kalye? Ang pagod na tatay na nagbibilang ng barya sa checkout? Dahil sa huli, kumukupas ang titulo, pero ang karakter ay nabubuhay ng walang hanggan. At minsan, ang mga pinakatahimik na champion ang nag-iiwan ng pinakamalakas na legasya.